Alam ko ang ibig sabihin ng halik. Sinanang atatang, hinahalikan ako sa pisngi, sa noo at kamay. Masayang ani to. Kanina pa ako tuksong-tukso na ilapat ang labi ko sa labi ng dalaga. Kaya naman hindi na nag-alinlangan pa. Hinawakan ko ang baba nito saka yumukod at pinagdikit ang labi namin. Sa una ay magkalapat lang iyon. Saka ko marahang iginalaw. Waring nanigas ang dalaga na hindi agad nakapag-react. Nang bahagi ako lumayo ay nanlalaki ang mga mata nito. Rachel? Ginoong Rafael? Yun ba ang halik na tinutukoy mo? Ang labi ko at labi mo'y magkadikit? Ginoong Rafael, alam mo bang may nagtangkang gawin yan pero mabilis ako nakaiwas dahil hindi ko kilala ang ginoong iyon. Naligaw lang siya dito sa amin. Bigla siyang pumasok sa akin silid at ako'y dinaganan. Unti-unting kumuyom ang kamao ko. Sinubukan niya akong halikan ganoon sa ginawa mo. Dumating si tatang na may dalang itak. Kwento nito. Anong naramdaman mo nung halikan kita? Tanong ko dito. Nagustuhan ko, Ginoo. Nito na biglang gumuhit ang ngiti sa labi, saka nito inilapit ang labi sa labi ko. Gusto kong ulitin natin? Nito, walang halong mali siya kaya naman hinayaan kong tangayin din ako ng tukso. Ang mabagal na galaw ng labi ay bahagyang naging agresibo. Nang kapusin sa paghinga ay pinakawalan ko ang labi niya. Pulang-pulang pisngi at ilong nito. Ang manipis nitong labi ay waring namagapa. Biglang naging awkward ang pakiramdam. Sa sobrang awkward ay pinili kong iwan muna ito at lumayo. Bunsoy, ganun palang pakiramdam ng mahalikan. Alam mo ba, gusto ko pa sanang ulitin ngunit umalis naman si Ginoong Rafael. Ay naku sa baboy, nandito kami ngayon sa ilalim ng puno ng mangga. Medyo may distansya sa kubo namin ngunit tanaw pa rin naman. Kinawag-kawag lang naman ito ang buntot nitong bansot din. Malapit na siyang umalis. Nalulungkot ako, Bunsoy. May iwan niya naman tayo rito. Walang ibang kasama at makausap. Bumuntong hininga ko sa kakinagatang hawak na mangga. Kasama pa ang balat na unang kainin ko. Bunsoy, ikaw lang talaga makakasama ko ng matagal. Kaya huwag kang makulit ha para hindi ka mapahamak. Kasasabi ko lang na huwag itong makulit ngunit tumakbo na itong palayo. Napabuntong hininga na lang ako na pinapanood ko ito. Sinulyapan ko ang hardin na nasa kabilang bahagi ko kung saan tiyak na hindi pa napupuntahan ni Ginoong Rafael. Hindi ko pa rin siya nayayaya na pumunta sa parting ito. Tumayo na ako at bitbit ang kinakaing mangga ay pinasok ko ang hardin na nilagyan ko ng bagok upang hindi makapasok ang mga ligaw na hayop. Maraming bulaklak ang tumatakip sa mismong ahis ng hardin. Naikukubli rin ang 2 puntod sa pinakagitnang parte kung saan may ginawa akong 2 krus kung saan inilagay ko ang nanang at tatang. Saka iyon itinusok noon sa lupa. Oo, si nanang at tatang ay malabo nang makabalik. Mali ang magsinungaling sa Ginoo ngunit ayokong madagdagan ng pag-aalala nito sa akin kapag naiwan ako mag-isa sa lugar na ito. Nanang? Tatang? Bakit naman kasi iniwan niyo kami agad ni Bunsoy? Di sana nakilala niyo rin si Ginoong Rafael. Hindi po siya spirito pero napakakisig po na Ginoo. Pinatuloy ko po siya sa ating kubo dahil kailangan niya ng tulong. Katulad po nung ginawa niyo dati sa mga mangangasong sugatan at naliligaw sa parting ito ng kabundukan. Marami po akong natutunan sa inyo pagdating sa panggagamot at mula na rin sa libro. Kwento ko sa mga ito, saka nagsimulang tanggalin ang mga damong ligaw na tumubo na sa puntod ng mga ito. Nang, sabi ni Ginoong Rafael, huwag ko na raw isuot ang mga bro ko na galing sa inyo. Bakit kasi magkaiba ang sukat ng ating dibdib? Nang, masikip tuloy sa akin ang mga iniwan mong kasuotan. Ang dami niyang itinuturo po sa akin. Sabi niya huwag daw ako magsasayaw sa harap na ibang tao. Mali pala yun, Nanang. Hindi ko po alam na mali pala iyon. Huwag din daw ako magpapahawak sa ibang tao at lumapit at kumausap lang daw po ako ng mga tao mukhang mapagkakatiwalaan. Ang dami ko po pa rin palang hindi alam. Hindi po pala sapat ang mga librong binasa natin simula noon. Nang, siguro kung hindi tayo dito nakatira, siguro kasama ko pa po kayong dalawa. Kung malapit lang tayo sa ospital at nakahingi ng tulong sa doktor ay nagamot pa sana kayo. Naiwan tuloy kami ni Bunsoy. Naiwan kami sa ating paraiso. Naluluhan na naman ako sa tuwing nandito ako sa aking hardin ay hindi mapalagay ang loob ko. Lahat ng alaala namin ng aking pamilya ay nagbabalik sa aking isipan. Tang, siguro kung nakinig lang ako sa inyo, hindi siguro nangyari yun.
Hindi ko na malaya na umaagos ng aking luha. Parang kailan lang kasi sobrang linaw pa sa aking isipan. At kung pwede lang ibalik yung nakaraig ginawa ko na. Si Bunsoy na kanina iniwan ako, ngayon ay nagsusumiksik na sa akin upang yakapin ako. Buti na lang may kaibigan akong baboy na kapag malungkot ako'y nararamdaman nito. Kaya heto siya ngayon, sinusubukan na pagaanin ang loob ko. Patawad, Bunsoy. Umiiyak na naman ako. Kasi naman, hinihiling ko rin sa Diyos na sana masamang panaginip na lang ang lahat. Sana kasama pa rin natin si Nanang at Tatang. Tumatawa habang nagkukwentuhan. Naliligo sa batis pagkatapos maglaba. Kapag nagutom kukuha ng mangga. Ang dami kong sana, Bunsoy. Pero dahil wala na sila, malabo nang matupad pa ang sana na yun. Rachel? Malakas na tinig ni Ginoong Rafael. Mabilis kong pinahid ang luha ko. Hindi dapat makita ni Ginoong Rafael ang lugar na ito, kaya naman mabilis kong niyayang umalis si Bunsoy. Patakbong bumalik sa manggahan, saka pinulot ang mga pinitas na bunga at inilagay sa damit, saka bumalik sa kubo. Ginoong Rafael, ayos na kaya ito? Bakit kaya siya bigla na lang umalis kanina? Saan ka galing? Galing na ako sa batis kanina para hanapin ka, ngunit wala ka doon. Pinag-alala mo ako. Nito sa akin. Mabilis akong ngumiti. Sana lang ay hindi nito mahalata na malungkot ako. Idinaan ko na lang sa pangiti ang lahat. Ginoong Rafael, nanguha ko ng mga mangga. Ito oh. Ipinakita ko ang dala ko rito. Bumuntong hininga ito at tumango. Pumasok na muna tayo sa loob. I'm worried. Hindi kita nakita kanina. Patawad, Ginoong Rafael. Ani ko rito saka sumama na dito papasok ng kubo. Nang marating namin ang kusina ay sumalok ako ng tubig sa malaking banga. Hinugasan ko ang mga mangga saka sinimulang balatan iyon at hiniwa-hiwa. Kumuha ko ng siling labuyo sa taniman ko at tinadtad iyon saka inilagay sa mangkok na nilagyan ko rin ng asin. Pagkatapos ay lumapit sa lamesa at inilapag ang mangga at sausawan. Ayos ka lang ba, Rachel? Tanong nito sa akin. Mabilis naman akong tumangu-tango rito. Ayos na ayos, Ginoong Rafael. Kain tayo ng mangga? Ani ko rito. Dumampot na rin ito at ginaya pa nang sumausaw ako sa asin. Masarap. Ani ito sa akin kahit pa mukhang naaanghangan sa sausawan na ginawa ko. Ngumiti lang ako dito sa kainabala sa mangga ang atensyon ko. Tahimik lang kaming dalawa. Panakanakang napabuntong hininga ito pero hindi ko magawang magtanong dito kung ayos lang ba ito dahil kahit ako'y hindi naman ayos. Nang maubos namin ang mangga ay muli kaming hindi nagpansinan. Napansin din siguro nito na may bumabagabag sa akin. Rachel, gabi na naman. Akala ko itulog na siya kaya hinayaan ko na naman tangayin ako ng emosyon ko. Mabilis kong pinunasan ang luhang bumasa sa mukha ko. Saka dali-daling bumangon at pinagbuksan ito ng pinto. Mabilis itong pumasok bago pa ako makapagtanong kung anong pakay nito. Pwede bang matulog ako rito? Tanong nito sa akin saka ito sumampa agad sa papag. Hindi pa man naririnig ang sagot ko. Nakahiga ka na. Kahit iyoko'y wala na akong magagawa. Natigilan nito at hindi makapaniwalang tumitig sa akin. Bakit? Ayaw mo ba akong katabi? Tanong nito. Napabungis-ngis naman ako. Gusto naman, Ginoong Rafael. Nagbibiro lang ako. Ani ko rito saka sumampa na rin sa papag. Otomatikong yumakap sa lalaki sabay unan sa braso nito. Wala akong narinig na kahit na anumang reklamo mula rito. Kapag umalis na ako, huwag mo kong kalimutan ha. Patid kong nalulungkot din ito. Malabo ko naman siyang makalimutan. Ang dami kaya niyang aral na itinuro sa akin. Hinding-hindi. Sana'y hindi mo rin ako makalimutan. Ani Rachel sa akin. Tumango naman ako. Mabigat sa dibdib ngunit kailangan tanggapin lalo na't dumating ang araw ng pagbaba namin. Ako na magbubuhat. Alok ko kay Rafael pero mariin itong tumanggi. Alam ko mahihirapan ito dahil hindi naman ito sanay. Ngunit baliwala lang dito nang buhatin na nito ang lagayan ng gulay. Punong-puno iyon kaya tiyak kong mabigat pero wala naman ako nakitang hirap sa kilos nito ngayon. Nakasukbit sa tagiliran ko ang itak ko. Si Bunsoy ay iniwanan ko muna sa hardin. Kung sakali man na may maligaw sa kubo ay mas tiyak ang kaligtasan nito sa tabi ng puntod ng aking magulang.
Suot ni Ginoong Rafael ang damit na siyang gamit niya noong napadpad siya dito. Napakakisig ng Ginoo. Tiyak na sa syudad ay maraming nabibighani sa taglay nitong kakisigan. Hinulo nito ang aking kamay saka kami magkahawak kamay na nagsimulang maglakad. Panay ang buntong hininga ni Ginoong Rafael saka humihigpit ang hawak nito sa aking kamay. Ilang oras na lakaran bago namin narating ang patag na kalsada. Pansin ko ang tensyon na nakalarawan sa mukha nito, lalo na't sa kapatagan na kami naglalakad. Marami na kaming nakakasalubong na tao. Doon ako nagtitinda. Akin ang paninda ko, Ginoong Rafael. Sasamahan kita. Mamaya na kita iiwan. Anito na hindi ko alam kung bakit malungkot ito ngayon pero tumango na lang ako. Kahit ako naman ay nalulungkot din dahil isang tao na naman ang lalayo sa akin. Rachel, dito may bagsak ang paninda mo. Ani Aling Carmen, agad kong niyaya si Ginoong Rafael na tahimik lang na sumunod sa akin. Marunong naman ako makipagkalakalan. Si Aling Carmen ay patas naman sa pagpepresyo ng aking mga paninda. Bilhin ko na lahat iyan. Ito ang 600. That's it? Ani Ginoong Rafael na pinigil ang kamay ko sa pagtanggap ng pera. Bakit? May problema ka ba roon? Tanong ni Aling Carmen. Wala po, Aling Carmen. Maraming salamat po sa pagbili niyo sa mga paninda ko. Sa susunod na linggo po ulit. Ani ko na binuhat na ang pinaglagyan sa kahinila si Ginoong Rafael palayo. Hindi patas ang ginawa ng matanda sa'yo. Ani Ginoong Rafael. Marami na akong mabibili sa perang ito, Ginoong Rafael. Sa susunod na linggo ay makakapagtinda pa ako dahil aanihin ko pang ibang paninda. Ani ko dito nang ngiti-ngiti pero mali pa rin. Ani to na sa lubong na ang kilay. Ginoo, mahinang ani ko rito. Sapat na meron ako maiuuwi sa bundok sa pag-akyat ko. Pero sa sitwasyon ko kasing ito, hindi naman kami pwedeng tumanggi sa presyong gusto nila. Malaki na para sa amin ang 600 piso na ibinayad sa akin. May asin, suka, toyo, paminta, bigas, kape, asukal at marami pang iba na magbibili ko dito na magagamit sa loob na 1 linggo. Shit, this is so frustrating. Anito, aalis ka na ba, Ginoong Rafael? Tanong ko rito, ngunit agad kong nakita sa ekspresyon ng mukha nito ang pagtutol. Hindi kita kayang iwan dito. Ano ka ba? Ayos lang ako. Ganito lang buhay ko. Ginoong Rafael, bumalik ka na sa inyo. Tiyak na nag-aalala na ang pamilya mo sa'yo. Siguro ito na ang huli natin pagkikita. Maraming salamat sa magandang alaala na kasama ka sa ilang araw na pananatili mo sa kubo ko. Naiiyak ako ngunit mas nilawakan ko pa ang ngiti sa labi ko upang hindi nito mapansin. Ngumiti pa ako sa uling pagkakataon saka tumalikod na rito. Bagsak ang balikat habang pasan sa likuran ang pinaglagyan ng gulay. Mamimili pa ako ng kakailanganin ko bago uuwi. Mabigat ang loob ko ngunit hindi ko na ginawa panlingunin si Ginoong Rafael. Ito na rin naman ang huli. Masakit man sa dibdib, kailangan kong tanggapin. Ate, pabili po na isang supot ng asin. Nangingilid ang luha ko. Lunod na lunod ang puso ko sa labis na lungkot pero ganoon talaga ang buhay. May darating at may aalis din. Kailangan lang talagang tanggapin na ganoon ang kapalaran ng nabuong pagkakaibigan sa pagitan naming dalawa. Nilagay ng Ale sa supot ang asin. Kulang pa ito. Masungit na ani ng Ale. Inabutan ko ito ng 10 pisong barya. Tiyak ako sa bilang ko kaya naman nagtaka akong tiningnan ko ito. Kumpleto po ang bilang ko, Ale. 10 ang halaga ng iyong paninda. Akin na po ang binili kong asin. Mahina ang tinig na ani ko rito. Paano mo nasabi? Marunong ka ba magbilang? Di ba taong bundok ka? Bobo kayo. Anito, hindi ko alam kung bakit kailangan akong tratuhin ng Ali ng ganoon. Patas naman ako nagbayad ng produkto nito. Akin na pong asin. Pakausap ko rito ngunit namewang lang ito na waring galit pa. Kulang ang bayad mo? 10 po ang bayad ko. Kung ayaw po ninyong ibigay ang produktong binili ko, ipakabalik na lang po ang binayad ko. Pinagtitingin na kami ng mga tao. Dahil mukha akong taga-bundok, iba na naman ang paraan nila ng tingin sa akin. Hindi naman ako nanlalamang ng kapwa ko. Dahil ang turo ni Nanang at Tatang ay maging patas sa lahat. Mapatao man, hayop o kapaligiran. Galit pang iniabot ng Ali ang bariya ngunit 7 piso na lang iyon. Ale, huwag niyo po akong linlangin. Mahusay po ako sa pagbilang dahil tinuruan ako ni Nanang at Tatang. Kulang po ho ng 3 piso ito. Ani ko rito. Hoy, Aling Tendera,
Ibalik niyo sa babae yung bayad niya. Nakita kong kompleto yung bayad niya. Singit ng isang ginang. Sakalan din sumigundo ang mga nakapaligid sa akin. Galit pa nito ibinalik sa akin ng 3 piso. Salamat po. Bagsak ang balikat na umalis na lang ako roon. Humanap ng pwesto na hindi ako lolokohin. Pagkatapos kong bumili ng asin ay sunod naman ay kape at asukal. Asukal talaga ang mas marami akong binibili dahil kahit maubusan naman ng kape, maaari ko pa rin namang isangag ang bigas upang gawing kape. Sa awa ng Diyos, wala naman ang nagtangka na lokohin pa ako. Bumili din ako ng 10 kilong bigas na siyang pinakamababa na ang halaga. May pera naman kasi ako na natira noong nakaraang pagbaba ko dito. Itinago ko iyon at isinama sa kita ko ngayon. Lahat ng pinamili ko ay nasa lagayan ko na at pasan-pasan ko sa likuran. Mabigat ngunit kayang-kaya ko pa naman. Napadaan ako sa parte kung saan ang tindahan ng mga bra. Bahagya akong sinapong aking dibdib. Magaganda ang kulay ng mga iyon. Hindi ko pa naranasan na magsuot ng bagong bra. Masarap siguro sa pakiramdam iyon. Taga-bundok, gusto mo ba ng bagong bra? Ibibili kita basta ba, ipakita mo lang sa akin ang dada mo. Ani ng lalaking may tulak ng kariton. Mabilis akong umiling dito. Ibili mo na lang ng saplot na panloob. Waring wala kang suot na ganoon. Mahinhin ang tinig na ani ko rito sa kangumiti. Hindi ko nakakalimutan yung sinabi at ibinili ni Ginoong Rafael. Saka ako humakbang palayo. Binubusog ang paningin sa nagagandahang kasuotan na nakasabit sa mga gilid-gilid. Narinig ko pa ang galit na pagsigaw ng lalaki ngunit hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin. Lilibangin ko muna ang aking sarili sa makukulay na tanawin dito sa palengke. Nang bahagyang mangawit sa aking buhat ay bumili muna ako ng palamig. Yun daw ang tawag sa makukulay na inumin. 3 piso ang halaga noon kaya naman hindi na rin ako nag-alinlangan pang bilhin. Bit-bit ang palamig na naupo ako sa isang sulok. Sa harapan ko inilapag ang lagayan ko kung saan nabili ko na ang lahat ng kailangan ko. Maya-maya lang ay aakyat na ako muli ng bundok ng mag-isa. Napabuntong hininga ako, pilit pinapagaan ang loob. Itinatanim na lang sa isipan na may bunsoy na naghihintay sa akin pag-uwi. Hello ganda! Lapit ng isang lalaking maskulado ngunit ang tinig ay waring inipit. Takang pinagmasdan ko ito. Nakakaaliw ang kanyang muka. Makulay iyon na waring pininturahan. Ginoo, may kailangan po ba kayo? Tanong ko rito. Grabe ka namang makaginoo. Ako si Angelica. Ikaw? Ako? Hindi Angelica ang aking ngalan. Ako si Rachel. Ah, okay. Rachel, gusto mo ba sumama sa akin? May trabaho akong pwedeng ialok sa'yo. Sasayaw ka lang. Mabilis akong umiling. Ayoko. Tanggi ko rito. Sinabayan talaga iyon ng pag-iling upang maunawaan nito na ayoko sa inaalok nito. Score lang sila sa'yo tapos magkakapera ka na. Hindi ko maunawaan ang salitang ginamit nito pero tumanggi pa rin ako. Kapag hindi ko naunawaan na isang bagay, tumatanggi ako. Yun ang bilin din ni Nanang sa akin. Ibig sabihin maaari akong linlangin ng tao sa salita nila. Alis na po ako. Huwag niyo na pong ipilit. Hinihintay na po ako ng kapatid ko sa bunsoy. Baka natatakot na po iyon. Ani ko na inuubos na ang palamig sa supot saka muling binuhat ang lagayan. Bahagya pang yumukod sa lalaki at nagsimula ng lumakad. Panay ang buntong hininga ko. Lakad lang ako ng lakad hanggang sa marating ko ang bukana ng kagubatan kung saan babaybayin ko iyon. Patungo sa bundok na kinatitirikan ng aming kubo. Panay ang buntong hininga ko na sinimulan na ang paglalakad. Kanina ay nakukuha ko pang ngumiti at tumawa dahil kasabay ko si Ginoong Rafael. Pero ngayon ay hindi na. Nalulungkot pa rin ako na wala na ito. Sa daan, mahirap na dahil baka kung mapaano pa ako sa kasukalan. Hindi ko rin maiwasang mapalingon sa likuran dahil pakiramdam ko'y may sumusunod sa akin. Iniba ko na nga ang daan ko pero pakiramdam ko'y may sumusunod talaga sa akin. Hinuwakan ko na rin ang aking itak sakali mang may mangyaring hindi maganda ay handa naman ako. Pero kahit na ano subo ko na hulihin sa bawat lingon ko ay wala naman talaga. Baka wala naman kasi talaga at nag-iisip lang ako ng ganoon. Narating ko ang kubo namin na tagaktak ako ng pawis. Binuksan ko ang tarangkahan. Papadilim na. Hindi ko nga alam kung bakit umagos ang luha ko pagkaupo ko pa lang sa upuang kahoy sa harap ng aming kubo. Kapanatagan? Yun ba iyon? O panibagong lungkot dahil kami na lang muli ni Bunsoy ang nandito sa kubo?
Akala ko huhupa rin agad ang luha ko ngunit patuloy pa rin ang pag-agos noon. Kaya naman iniangat ko na lang ang tuhod ko at niyakap iyon. Saka ko isunubsob ang mukha ko sa tuhod ko. Bakit ko umiiyak? Agad ako nag-angat ng tingin. Papadilim na pero tiyak ako sa nakikita ko. Napatayo ako sa upuan. Titig na titig sa lalaki ngayon ay kapatay ko na dahil nanatili ako nakapatong sa upuang kahoy. Ginoong Rafael? Manghang-ani ko na hindi talaga makapaniwala sa nakikita ko ngayon. Kinusot ko pang aking mata na waring mas lalo na labo dahil sa iba't ibang emosyon na nagising dahil dito. Ang bilis mo kasi maglakad. Natakot din akong habulin ka dahil baka bigla mo nalang iwas-iwas yung itak mo. Pabirong ani to kaya naman mas lalo ko napahagulhol ng iyak. Ginoong Rafael! Halos lundagin ko na ito sa labis na kasiyahan. Mahigpit ko itong niyakap. Ang dalawang binti ay pinulupot sa bewang nito upang hindi ako malaglag. Mabilis naman itong malalay sa akin upang hindi ako mahulog. Bakit ka umiiyak? Natakot ka ba kanina? Tanong nito sa akin. Hindi na ako nag-alinlangan pa. Tumango ako dito na waring batang nagsusumbong. Natakot ako, Ginoong Rafael. Binalot din kasi nalungkot ang akong puso. Dahil iniwan mo na ako. Patawarin mo ako, Ginoo. Ani ko rito. Bumuntong hininga si Ginoong Rafael. Mas pinili nitong umupo sa upuang kahoy habang nakapulupot pa rin ang aking binti sa kanyang bewang. Nakaupo na ako ngayon sa kanyang hita habang mahigpit na nakayakap sa kanyang leeg. Ang mukha ay nakasubsob din sa leeg nito. Huwag ka nang umiyak. Nandito pa rin naman ako. Hindi kita kayang mag-isa dito. Anito sa akin. Marahan itong hinahagod ang likuran ko. Salamat, Ginoong Rafael. Dahil bumalik ka sa akin. May binili nga pala ako para sa'yo. Ngiti-ngiti na anito nang magtaas ako ng tingin sa mukha nito. Bahagya akong lumayo dito pero nanatili pa rin nakaupo sa hita nito. Nararamdaman ko nga ang palos nito ngunit hindi naman ito nagrereklamo. Tinignan ko ang malaking plastic na iniangat nito. Anong mga iyan, Ginoong Rafael? Takang tanong ko rito. Para sa'yo lahat ng yan. Meron pa doon sa gate. Sobrang hirap pigilin kanina na makagawa ng ingay. Nakakatakot ka kasi na may hawak na itak. Napabungis-ngis ako at pinunasan ang basang muka dahil na rin sa pagluha. Nagpa siya akong lumayo dito sa kabinusisi ang malaking supot na dala ni Ginoong Rafael. Binalikan naman ito sa tarangkahan ng isa pang supot na halatang marami ding laman. Tingnan mo, tiyak na matutuwa ka. Ani, Ginoong Rafael. Sumanyas pa ito na magpatuloy ako. Hala, Ginoong Rafael? Ani ko, mangha sa unang bagay na inilabas mula sa plastik. Sa labis na kasiyahan ay mabilis kong hinubad ang suot na damit. Kasunod ang masikip na bra na galing pa sa aking nanang. Damn it! Hindi ko ito pinansin. Labis na saya ang nararamdaman ko na isinukat ang bra na una ko nakuha sa plastik. Pakasara, Ginoong Rafael! Odyo ko rito. Hindi ko maikabit ang bakal sa likuran na pakawit. Kumilos naman ito at ginawa ang pakiusap ko rito. Ginoong Rafael, saktong-sakto ito para sa akin. Napakaganda. Sinapo ko pa magkabilang dibdib ko nang humarap ako rito. Rachel, nakapag-usap na tayo. Hindi mo dapat basta lang ginagawa iyan. Patawad, Ginoong Rafael. Panatagal loob ko sa'yo. Bumuntong hininga ito at tumango. Tingnan mo pa ang iba. Anito sa akin kaya naman mabilis akong tumango rito. Mahigit 7 piraso ang bra na may iba't ibang kulay. Sunod ay isang kahon na panty na iba't iba din ang kulay ang nandoon. Malawak ang ngiti ko at paulit-ulit na nagpapasalamat dito. Ano ito, Ginoong Rafael? Takang tanong ko rito. Ang tawag dyan ay peanut butter. Palaman yan. Inilalagay sa tinapay. Anito sa akin nang ang pagkaabalahan ko naman ay ang mga ayon dito ay pagkain. Hindi pamilyar ang mga iyon sa akin pero tuwang-tuwa pa rin ako. Masarap ba ito, Ginoong Rafael? Oo, masarap yan. Tara na muna sa loob para may ayos sa mga iyan. Isuot mo rin bukas ang isa sa bestidong binili ko. Tiyak akong bagay na bagay yun sa'yo. Sige, Ginoong Rafael. Maliligo ako sa batis upang makatiyak ako na hindi ako marumi at hindi marumihan ang bestidong bigay mo. Napangiti naman ito na bahagyang ginulo pa ang buhok ko. Ipinasok namin ang mga dala nito. Saglit lang, Ginoong Rafael. Tatawagin ko lang sa bunsoy. Ani ko rito. Hindi ko na hinintay pang makapagsalita ito dahil mabilis na akong lumabas. Papadilim na kaya naman pinuntahan ko na ito mismo sa hardin. Nang, Tang,
Uwi na po kami ni Bunsoy. Bukas na lang po ako magkukwento sa inyo. Magiliw na ani ko saka kami umalis ni Bunsoy, ang kapatid kong bansot na baboy. Pagbalik sa kubay halos matapos na ito sa pag-aayos ng mga pinamili. Kasama na rin ang binili ko kanina sa bayan. Magsasaing na muna ako. Masayang ani ko sa lalaki. May hawak itong dalata. Iluto natin ito. Lalagyan lang ng sibuyas at konting bawang. Ang tawag dito ay corned beef. Ani to sa akin. Waring batang nakuha agad nitong atensyon ko. Humakbang akong palapit dito at kinuhang hawak nito. Saka ko iyon iniangat upang suriin. Hindi ko alam kung ano ang lasa ng bagay na iyon pero gusto ko rin iyong matikman. Hindi ko alam kung paano iluto iyan, Ginoong Rafael. Tuturuan kita. Ani to sa akin. Nang makapagsalang ako ng sinaing ay magkatabi kaming naupo nito. Oo nga pala, bakit ka nga pala bumalik, Ginoong Rafael? Takang tanong ko rito na nakalimutan kong itanong dito kanina. Pansin ko na natigilan ito pero handa naman ako makinig sa kanya, anuman ang maging dahilan niya. Nakatitig ang mga inosenteng mga mata ni Rachel sa akin. Nang humakbang ito palayo, agad na lumapit ang mga tauhan ko na halata sa kanilang mga muka, ang labis na pag-aalala sa akin. Saan ka ba galing, boss? Aniis ko na siyang head ng security ko. Sinulyapan ko ito bago nagsalita. Kumusta ang lahat? Tumawag ba si Lolo? Tanong ko rito. Tagpa siya kaming gumilid muna. Ilang ulit na pong tumawag. Kapag nakita daw po kayo, ay babayagan niya kayo. Nag-aalala na rin po sa Senyorita Bianca sa inyo. Umiyak po ko noong nakaraan dahil hindi pa rin kayo sumasagot sa tawag niya. Napabuntong hininga ako saka nagpa siyang kunin ang hawak nitong cellphone saka tinawagan na ang kapatid ko. Where the hell are you? Gusto mo ba talaga ako nag-aalala sa iyo, kuya? Himutok agad nito nang masagot ang tawag ko. Bahagya ako natawa. Hindi man lang muna nito tinanong kung ayos ba ako. Nandito ako sa Malaya Market. Ayos lang ako, Bianca. Diyan ka lang magstay sa The Alphas Town para hindi ako mag-worry sa safety mo. I love you, baby girl. Ani ko rito. I love you too, Kuya Rafael. Uwi ka na, please. Yeah, kailangan ko lang ng time mag-isa. Ani ko rito. Okay, I understand that. Nagbilin pa ako ng ilang mga bagay dito bago nagpaalam dito. Nakahanda na rin ang laptop ni Isko. Ibig sabihin ay kailangan ko na talaga magtrabaho. May ilan lang po kayong dapat na i-check. Maayos naman ang takbo ng negosyo ninyo dahil mahusay si Sir Jesus Sr. Pero sana ho'y makabalik na kayo kaagad. Hihiling pa sana ako ng 2 buwan. Dito rin tayo magkita sa lugar na ito. Saan po ba kasi kayo pupunta na naman? Sumama na po kayo kaya sa amin. Aniis ko ngunit mariin na naging pag-iling ko. Hindi, may kailangan pa akong balikan. Baka malungkot iyon. Wala sa sariling ani ko rito. Sino po ba? Kasintahan niyo? Muli akong umiling habang ang atensyon ay nasa laptop na. Mahigit 1 oras ako na ganoon ang pwesto. Pagkatapos ay humingi ako ng pera kay Isko. Huwag niyo ako susundan kung mahal niyo pa ang mga trabaho ninyo. Magsauwi na kayo. Ako nang bahala sa sarili ko. Ani ko na isinara na ang laptop sakay binalik iyon kay Isko. Pati na ang cellphone na saglit ko uling ginamit at kinausap ang aking lolo, Jesus Sr. Ikaw bahala. Alis na ako. Don't you dare follow me. Mariimbanda ko sa mga ito. Nagsitango na lang sila. Sinundan ko ang daan dinaanan ni Rachel. Pero hindi ko na ito nakita roon kaya naman binili ko na lang ang mga sa tingin ko ay kakailanganin namin ito sa bundok. Kitang-kita sa mukha nito kanina ang labis na lungkot. Ayaw man ito iyong isatinig pero dahil masyadong expressive ang mukha nito, makikita doon na labis itong nalulungkot. Nang mabili ko ang lahat ay nagpa siya ako magtungo na sa bukana papasok ng kasukalan. Nagsimula na akong lumakad. Papadilim na rin kaya halos lakad-takbo ang gawin ko. Tinandaan ko talaga ang daan upang magawa ko ang plano kong ito. Pero kapag tinamaan ka nga naman ng swerte, nahabol ko pa ito. Pero kinailangan ko magkubli dahil sa takot na baka ipagtabuyan ako nito. Saka may ita kasi itong hawak. Baka magkamali ito at mataga ako. I'm just so lucky na mukhang okay naman dito ang pagbalik ko sa kubo nito. Ang ulam ko lang na dalatay sardinas. Nakamamangha nga iyon, Ginoong Rafael. Paano nakapasok sa latang isda? Kumakain na kami ngayon. Ang ulam namin ay corned beef. Magana itong kumakain at mukhang sarap na sarap sa ulam na ngayon lang nito natikman. May machine na ginagamit para iproseso ang mga iyon.
Ani ko rito. Nilagyan ko pa ng ulam ang plato nito. Si Bunsoy ay kumakain na rin pero hindi feeds ang pagkain nito. Nilutong dahon ng gabi. Wala nang iba. Hindi ko alam kung paano ito nakakasurvive sa ganoon. Napakahusay talaga ng syudad, no? Ani to nang ngiting-ngiti. Ayaw mo bang magtungo sa syudad? Tanong ko. Umaasang makumbinsi pa rin itong bumaba. Ayoko, Ginoong Rafael. Baka bumalik din si Nanang at Tatang. Ayoko silang mag-alala sa akin. Baka wala silang abutan dito. Anito na nag-iwas ng tingin saka muling nagpatuloy sa pagkain. Marami-rami din kaming napagkwentuhan nito hanggang sa matapos kumain. Napansin ko pagkatapos nito maghugas ng pinggan ay pumasok na ito sa silid nito. Kaya naman sumunod ako rito. Anong ginagawa mo? Tanong ko rito nang abutan ko itong ginugupit ang mga damit na hindi na nito sinusuot. Gumagawa ko ng pasador, Ginoong Rafael. Malapit na kasi ang aking buwan ng dalaw kaya naman niyahanda ko ng pasador na gagamitin ko. Pasador? Hindi na kasi dapat ako nagtanong. Bakit ba ang tigas din ang ulo ko? Oo, yung inilalagay sa aking kabibi kapag dumurugo. Ang tawag namin doon ay regla. Si Nanang, hindi na dinudugo ang puday. Ako na may dinurugo pa. Kaya naman inihanda ko ng aking pasador. Napatulala na lang ako habang ipinapaliwanag nito iyon at kung paano ilalagay sa kanyang panty upang hindi raw maging makalat. Are you for real? Manghang-ani ko rito. Ikaw ba'y nabibilib, Ginoong Rafael? Sa totoo nga, ako yung mahanga din sa imbensyon ng aking nanang. Noong una hindi ko talaga alam kung paano gamitin ito. Takot na takot nga ako nang sumakit ang aking puso at nakita ang maraming dugo sa akin sa lawal. Sabi ni Nanang yun daw ay normal lang. Kailangan ko lang daw tapalan ng pasador. Parang sugat lang, no? Ngiting-ngiti na ani to. Yeah. Pero hindi ba usang napkins? Napkins? Ulit dito sa sinabi ko. Yun ang ginagamit ng mga girls kapag dumarating ang buwan ng dalaw nila. Pagkatapos gamitin ay tinatapon na.